Eric, sandali lang. Sigurado ka ba? Gagawin ba talaga natin to? Parang masyado pa tayong bata para dito eh. Huwag kang mag-alala, Abby. Mahal mo naman ako, diba? Mahal din kita. Hindi ako nakakakita ng dahilan kung bakit hindi pa natin to gagawin ngayon. At saka, hindi ka ba curious sa sinasabi ng mga matatanda? Diba sabi nila masarap daw pag gagawin natin to? At hindi naman tayo basta-bastang tao lang sa isa't isa. Girlfriend naman kita. Boyfriend mo ako. Kaya sige na, ibigay mo na sa akin yan. Pangungumbinsi ng lalaking si Eric sa kanyang kasintahan na si Abigail na makipagtalik. Pero bago pa humantong sa ganito ang kanilang kalagayan, ay naging isang matalik na magkaibigan muna si Eric at Abigail. Simula elementarya pa lamang ay magkaklase na sila. Lagi silang magkatabi sa upuan kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit sobrang naging close silang dalawa. Maging ang mga magulang nga nila ay balain na ang tawagan sa isa't isa. At lagi silang kinukutya na magiging mag-asawa daw sila kung sakaling tumanda na ang mga ito. Ma, huwag mo naman akong asarin kay Abigail, nakakahiya. Bili ng batang si Eric sa kanyang nanay. Dahil sobrang napapansin na ni Eric ang pang-aasar sa kanya ng kanyang nanay sa babaeng si Abigail. At kahit na mukhang masaya ang nanay niya sa ginagawa nito, ay hindi naman komportable si Eric na asarin siya ng ganito. Dahil para sa kanya ay musmus pa ang kanyang gulang at wala pa siyang tamang pag-iisip para sa ganoong mga bagay. Ay, sorry nak. Nagbibiroan lang naman kami ni Tita Chelsea mo, yung nanay ni Abby. Hindi naman namin sineseryoso yung mga ganong usapan. Kaya wag mo na masyadong dibdibin, okay? Pangangatwira naman ni Erin na nanay ni Eric. Pero kasi man, nahihiya na ako kay Abigail. Simula nung lagi mo kaming inaasar, ayaw niya na akong kausapin. Nawalan tuloy ako ng kaibigan. Malungkot na saad ni Eric. Naawa naman ang nanay niya sa kanya. O sige, ganito na lang. Simula bukas kapag susunduin ka namin, pinapangako ko na hindi ko nababanggitin yung pang-aasar na yun, okay? Kaya sabihin mo kay Abigail bukas pagpasok nyo na nagsasorry ako, ha? Okay? Bili ng nanay ni Eric sa kanya at tumango naman ang bata. Pero ang pangungutyang ito ng kanyang mga magulang sa kanilang dalawa ay magbabunga pala ng isang malaking bagay para sa relasyon nila bilang isang magkaibigan. Nang tumungtong na kasi sila sa high school ay doon lamang mas na-develop pa ang feelings nila sa isa't isa. At doon din napagtanto ng batang si Eric na hindi lamang simpleng kaibigan ang tingin niya sa babaeng si Abigail. Ramdam niya na nagugustuhan niya na ito. Kaya naman ang una niyang kinumpronta ay ang kanyang best friend noon na si Marcus. Pero ano bang gagawin ko? Parang nagugustuhan ko na kasi yung best friend ko eh. Wika ni Eric sa kanyang kaibigan. Halos nanlaki naman ng mga mata ni Marcus sa kanyang narinig. Ano? Si Abigail? May gusto ko kay Abigail? Gulat na wika nito. Agad namang tinikom ni Eric ang bibig ng kanyang kaibigan. Oo, kamaingay. Kasi ako palang to sinasabi. Yun nga yung problema ko eh. Hindi ko alam kung paano ko aamin sa kanya. Kasi alam ko na katulad mo magugulat din siya. Ang tagal na namin magkaibigan tapos biglang aamin ako na may gusto ako sa kanya. Hay, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Tulungan mo naman ako. Pagmamakaawa ni Eric. Ngumiti naman sa kanya si Marcus. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Sagot nito kay Eric. Ha? Paano ikaw yung bahala? Pagtatakang tanong naman ni Eric. Pre, nalilimutan mo na ba? Nanay ko yung advisor natin. At malapit na yung field trip, di ba? Magmamakaawa ako kay mama na pagtabihin kayo sa bus. Nakapagsulo na kayo, magkakaroon ka ng pagkakataon na umamin sa kanya. Gusto mo yun? Pagbibigay suwestyon ni Marcus na ikinutuwa naman ni Eric. Grabe, tama talaga yung decision ko na sa'yo sabihin tong problema ko. Ayos ka talaga pre, swak na swak ka. Masayang wika naman ni Eric at niyakap ang kanyang kaibigan. Namula naman ang buong mukha ni Marcus dahil sa pagpupuring ginawa sa kanya ni Eric at tila ba lumaki ang kanyang ulo. Siyempre naman, kaninong kaibigan ka pa ba pupunta kapag may problema ka?
E di sa akin lang ang matalinong si Marcus. Mayabang na saad nito at pinektusan naman siya ni Eric. Ha? Di na nga kita pupurihin sa sunod. Lumalaki na naman yung ulo mo eh. Kabirong wika ni Eric at sabay tumawa. Huwag ka naman ganyan pre. Minsan lang ako matuwa sa sarili ko tapos pipigilan mo pa ako. Saad naman ni Marcus. At pagkatapos ay saglitang nagtawanan ng dalawa. Nang biglang dumating si Abigail sa harapan nila. Speaking of, wika ni Marcus. Pinatahimik naman agad siya ni Eric. Ha? Anong sinasabi mo Marcus? Pagtatakang tanong ni Abigail sa kanya. Wala, wag mo nang pansinin to, paepal lang talaga to eh. Pagtatakip naman ni Eric para hindi malaman ni Abigail na siya ang pinag-uusapan nila. Ay, Abi, uuwi na ba tayo? Pagbabaling naman ang tanong ni Eric sa kanyang kaibigan na si Abi. Oo, kanina pa kita hinihintay kaya nga kita sinundo na dito. Nandito ka lang pala. Kasama mo lang pala tong si Marcus. Kanina pa naghihintay yung service natin, tara na. Pag-aaya ni Abi kay Eric. Kaya naman agad na nagpaalam si Eric sa kanyang kaibigan na si Marcus. Pero bago sila makaalis ay kumindat muna ito kay Eric at sumenyas ng good luck. Binauna naman siya ng ngiti ni Eric. Habang si Abigail naman ay nagtataka sa kung ano ang sinesenyas ng dalawa. Nang makarating na sila sa bus ay hindi na napigilan pa ni Abby na tanungin si Eric kung ano nga ba ang pinag-uusapan nila ni Marcus. Bakit parang ayaw mong sabihin sa akin kung ano yung pinag-uusapan niyo ni Marcus kanina? Akala ko ba mag-best friend tayo? Pero bakit si Marcus lang yung pwedeng makaalam nun? Nagtataka at malungkot na tanong ni Abby sa lalaking si Eric. Hindi naman nakaisip kagad si Eric ng kung ano ang isasagot kay Abby. Dahil kahit anong sabihin niya ay nagkamali ng pagkaintindi si Abby at hindi siya pwedeng madulas sa kung ano ang pinag-usapan nila ni Marcus. Kasi napag-usapan namin yung tungkol sa field trip. Oo, yung field trip. Diba kasi nanay niya yung teacher natin. Kaya iniisip ko, gusto ko kasing makaisip ng paraan kung paano kita makakatabi sa field trip. Pagpapaliwanag ni Eric na tila ba nadulas siya sa totoong gusto niyang sabihin. Nagulat naman ang mukha ni Abigail. Ha? Bakit naman gusto mo akong makatabi sa field trip? Pagtatakang tanong nito. Doon ay napagtanto ni Eric na nagkamali siya sa kanyang mga nasabi at hindi siya nakapagpalusot. Sumeryoso ang mukha ni Eric. Kasi mag-best friend tayo. Malulungkot ako kapag iba yung katabi mo. Sobrang saya ng field trip. Ayoko naman na mag-enjoy ka kasama ng ibang tao, di ba? Pagpapaliwanag nito. Ngumati naman sa kanya si Abigail. Nako, napakasiloso mo talaga. Oo sige, pumpayag na ako makatabi ka sa field trip. Kala ko naman kung anong pinag-uusapan niyo ni Marcus, ayaw mo pang ipagsabi sa akin? Pagkikibit balikat ng babaeng si Abby. Ngumiti naman ng ninenervyo si Eric. Pasensya ka na. Minsan kasi isa pang lalaki lang. Wika nito sabay tawa. Umaasa siya na sana ay nalusutan niya na ang pagdududa ni Abby. Katulad ng normal na araw, umuwi ng sabay si Abby at Eric. Dahil kapareha lamang ng direksyon ang kanilang mga bahay. Nagpaalam na si Eric sa kaibigan bago ito tuluyang umuwi. Salamat sa araw na to ha. Ngiting wika ni Eric na tila ba nahihiya. Kaya naman nagtaka na si Abby. Napapansin ko parang ang weird mo kumilos. Nakarang araw ka pa ganyan. May problema ba talaga? May ayaw ka bang sabihin sa akin? Diretsahang tanong ni Abby sa tapat ng bahay nila Eric. Hindi kaagad nakaimik pa si Eric. At nung magsasalita na si Abby, ay napansin niya na paunti-unting bumubukas ang pinto ng bahay nila Eric. At alam niyang nanay ito ni Eric kaya naman umalis na lamang siya nang may iritabling muka. Abby! Sinubukan pa ni Eric na pigilan ng babae pero hindi niya na ito nagawa. Kaya naman noong araw na iyon ay malungkot na umuwi si Eric sa kanilang bahay. O Eric, okay ka lang ba? May nangyari ba sa school? Pagtatakang tanong ng nanay niya sa kanya. Wala naman ma, medyo nagkaaway lang kami ni Abby. Sagot naman ni Eric sa kanyang ina. At bakit naman kayo nag-away aber?
pakikiasyoso pa nito. Tinitigan ni Eric ang kanyang nanay. Ma, anong gagawin ko kung nagkakagusto na talaga ako kay Abby? Diretsahang tanong ni Eric sa kanyang nanay. Nanlaki naman ang mga mata ni Erin. Kilala niya si Eric at alam niya kung sinong babae ang tinutukoy nito. Biglang sabihin nagkakagusto ka na talaga kay Abby? Wika ni Erin sa anak niya. Nak, bata pa kayo. Yung asaran namin, asaran ng matatanda yun. At hindi kayo dapat makisali. 13 anyos pa lamang kayo. Huwag niyo munang seryosohin yung mga bagay-bagay, okay? At kung totoo talaga yung nararamdaman mo sa kaibigan mo, dapat hindi yan mawawala hanggang tumanda kayo. Pero sa ngayon, huwag mo munang madaliin yung mga bagay-bagay. Bili ni Erin sa kanyang anak. Hindi naman nagustuhan ni Eric ang sinabi ng nanay niya dahil hindi ito ang sagot na hinihintay niya. Kaya naman nagpaalam na muna ito na pumunta sa kwarto at hindi na muna kakain ng tanghalian. Sa wakas ay dumating na nga ang araw ng pinakahinihintay ng lahat na field trip. Tulad ng inaasahan, sa tulong ni Marcos ay magkatabi sa loob ng bus si Eric at ang kaibigan niyang si Abby. Simula noong hindi masigot ni Eric ang mga katanungan ni Abby sa kanya ay naging awkward ng pakikitungo nila sa isa't isa. Pero kailangan naman nilang pakisamahan ang isa't isa dahil magkasabay sila sa buong biyahe ng field trip. Kaya naman hindi na maiwasan na Eric na kausapin si Abby. At ang una nitong sinabi ay, Abby, sorry sa nakaraan. Hindi naman talaga ako nagiging weirdo sa'yo. Wala naman talaga akong tinatagong masama. Wika ni Eric sa babae. Tinitigan lamang siya ni Abby. Wala kang tinatagong masama? So anong tinatago mong hindi masama? Diretsahang tanong nito. Napayuko naman si Eric. Kasi, sa totoo niyan yung pinag-uusapan namin ni Marcos nitong mga nakaraang araw, tungkol sa iyo yun. Diretsahang sagot ng binata. Anong tungkol sa akin? Tanong naman ni Abby sa kanya. Kasi sinabi ko kay Marcos na nagugustuhan na kita. Mula sa pagkakayuko ay tinitigan ni Eric ng mata sa mata ang babaeng si Abby. Hindi naman mapigilan ni Abigail na mumula ang buong muka. Eric, anong sinasabi mo gusto mo ko? Ang tagal-tagal na nating magkaibigan, bakit? Bakit? Hindi na mapagpatuloy pa ni Abby ang kanyang sinasabi. Bakit, Abby? Ayaw mo ba sa akin? Kasi kung ayaw mo, okay lang. Lalayo na ako sa'yo. Dagdag pa ni Eric. Hindi naman sa ganun, Eric, pero sobrang biglaan lang kasi ng lahat ng to. Hindi ako sanay na aaminan ako ng matalik ko pang kaibigan. Hayaan mo muna ako makapag-isip. Enjoyin na lang muna natin tong field trip na to, okay? Sagot naman ni Abby sa kanya. Ngumiti si Eric sa kanya sabay kurot sa pisngi ng babae. Okay, sige. Enjoyin na lang muna natin tong field trip na to. Ngiting saad pa ni Eric. At dahil sa nalabas na Eric ang kanyang tinatagong nararamdaman para sa dalaga, ay sobrang naging masaya siya sa buong araw na iyon. Pero kalakip nun ay kinakabahan din siya sa kung ano ang sasabihin ni Abby sa kanya. Na baka ay dahil sa kanyang nararamdaman sa babae, ay bigla na lamang masira ang kanilang pagkakaibigan. Pero lahat ng mga katanungan sa isip ni Eric ay masasagot. Kinagabihan pagkatapos ng field trip. Habang nag-uusap ang magkaibigang si Marcos at Eric sa labas ng paaralan kung saan sila binaba ng bus, ay tinawag ni Abigail si Eric. Ngumiti naman si Marcos sa kanya. Ito na yata pre. Ito na yung moment of truth ng buhay mo. Good luck sa'yo. Saad ni Marcos sabay alis. Ngumiti naman ang ninenervyo si Eric sa kaibigan sabay humarap sa babaeng si Abby. So, ano na Abby? Masisira na ba yung pagkakaibigan natin dahil sa inamin ko sa'yo? Malungkot na saad ni Eric. Ngumiti naman si Abby. Alam mo Eric, matagal naman na kitang gusto eh. Saad nito na talaga namang ikinagulat ni Eric. Ha? Anong ibig mo sabihin? Matagal mo na akong gusto. Paano nangyari yun? Gulat na tanong niya sa babae. Ewan ko. Simula bata pa tayo, iba na yung pagtingin ko sa'yo. Alam ko na hindi ka lang isang ordinaryong kaibigan para sa akin.
Namimiss kita kapag hindi kita nakikita sa school. At kapag hindi kita nakakasabay umuwi para bang may kulang sa araw ko. Niisip ko lang noon na baka masyado pa akong bata. Pero ngayon, sigurado na ako sa nararamdaman ko. Mahabang litanya ng babaeng si Abby. So ibig sabihin ba nito tayo na? Dagdag pa na katanungan ni Eric. Tumango naman si Abby. Bakit pa ba natin papatagalin to kung gusto rin naman natin ang isa't isa? Sagot pa ng babae. Pagkatapos ay lumapit si Abby kay Eric sabay halik sa pisngi nito. Ito ang kauna-unahang halik na natanggap ni Eric mula sa kahit na sinong babae bukod sa kanyang nanay. Hindi naman mapigilan ni Eric ang kilig na kanyang nadarama at sa wakas ay pwede niya nang matawag na girlfriend ang babaeng matagal niya ng gusto. Simula noon ay naging mas matibay pa ang pagsasama ng dalawa. Lumipas ang 2 taon ay sa wakas inamin na ni Eric sa kanyang mga magulang ang relasyon nilang dalawa ni Abby. Sobrang saya naman ni Erin sa kanyang narinig. Ibig sabihin ba nito? Yung nanay mo Abby, totoo ko ng balae? Masayang tanong ni Erin sa dalaga. Tumango naman si Abby. Sa mga pagkakataong ito ay tila ba mas kinikilig si Erin kaysa sa kanyang anak. At ilang taon na kayong mag-girlfriend-boyfriend na ber? Sunod na katanungan naman ni Erin sa dalawa. 2 taon na ma, pero ngayon lang po namin sinabi. Sagot naman ni Eric. Aba ay, bakit ngayon nyo lang sinabi? Diba sinabi ko naman na walang secret sa pagitan natin? Hindi ko naman kayo pagbabawalan ha. Wika ni Erin sa kanyang anak. Kasi ma, 13 anyos pa lang kami nun. Pakiramdam namin masyado pa kaming bata. Pero ngayong 15 na kami. Siguro pwede naman na po naming sabihin at gawin to. Pagpapaliwanag naman ni Eric. Kung ganon, wala namang masama at least sinabi nyo na ngayon. Sige na, pumasok na muna kayo at kumain kayo dito sa loob. Pag-aaya ni Erin sa dalawa. Pagkatapos kumain, ay inaya naman ni Eric ang kanyang kasintahan na ngayon na si Abby papunta sa kanyang kwarto. Pero ang hindi alam ng babae na may pinaplano na pala si Eric. Nagpaalam muna silang dalawa kay Erin bago umakyat ng kwarto. Eric, ano bang gagawin natin dito? Natapos naman na natin yung mga assignment natin kanina sa school ah. Pagtatakang wika ni Abby sa kanyang boyfriend. Basta akong bahala, sige na. Magliligo lang ako at maghintay ka dyan sa kama. Sagot ni Eric. Pagbalik ni Eric ay nakatapis na lamang ito ng tuwalya. At pagkatapos ay tinabihan niya ang kanyang girlfriend. Sabay hinalikan nito. Wait lang, pagpipigil ni Abby sa kanya. O bakit? Ano bang masama? Mag-boyfriend-girlfriend naman tayo ah. Hindi naman tayo magkaibigan lang. Wala namang masama sa gagawin natin ah. Pangangatwiran ni Eric sa kasintahan. Pero hindi mo naman sinabi na gusto mo nang gawin yun dito. Ang akala ko maghihintay pa tayo sa tamang oras. 15 anyos pa lang tayo. Malungkot na saad ng babae. Kaya nga, ito na yung tamang oras. Wala namang masama kung gagawin natin to dito, di ba? Gagawin naman natin to kasi mahal natin ang isa't isa. Okay? Hanggang sa mapapayag na nga ni Eric ang babae. Kung saan, noong hapon na iyon ay may nangyari sa dalawa. Pero dahil sa kapusukan nila, araw-araw simula noong magkita sila ay may nangyayari na sa kanilang dalawa. Epekto na rin siguro ito ng kanilang pagkabata. Pero hindi pa pala sila handa sa kahihinatnan ng kanilang mga ginagawa. Matapos kasi ng 1 buwan simula noong mag-umpisa silang magtalik, ay inirereklamo na ni Abby sa kanyang boyfriend ang napapadalas niyang pagsusuka. Naalarma ang dalawa dahil iniisip nila na baka ay buntis na ang babaeng si Abby. Anong gagawin ko Eric kung buntis ako? Pag-aalalang tanong ni Abby kay Eric isang araw habang nasa school sila. Tuliro naman si Eric. Hindi niya rin alam kung ano ang isasagot niya. Isa lang ang malinaw ngayon. Hindi to pwede malaman ng mga magulang natin. Siguradong papatayin tayo nun. Sagot ni Eric sa babae. Ito ay nagdulot para lalo lamang maiyak at matakot si Abby. Pero pinakalma naman siya ni Eric. Huwag kang mag-alala, ganito na lang muna yung gawin natin. Mamaya bibili ako ng pregnancy test. Tapos saka na natin problemahin kung sakaling buntis ka nga. Okay? Huwag mo na muna isipin ngayon. Pagpapagaan ng loob niya kay Abby. Pero sa katunayan yan,
maging siya ay totoong ninenerbiyos. Ilang oras makalipas ay nakauwi na ang dalawa galing sa paaralan. Nakabili na ng pregnancy test si Eric at lumabas agad sa resulta na positive. Buntis nga ang babaeng si Abby. Hindi nila alam ang gagawin sa bata at wala rin silang idea kung paano nila ito may itatago sa magulang ni Abby. Paano kaya Abby kung magpaalam ka na lang muna sa mama mo na magbabakasyon ka din sa lolo mo? Pagkatapos, tignan na lang natin kung paano natin maitatago yung bata. Pagbibigay suggestion ni Eric. Pero paano yung pag-aaral ko? Hindi naman pwedeng umistop ako dahil lang sa buntis ako. Naiiyak at natatakot na tanong ni Abby sa kasintahan. Huwag kang mag-alala. Pwede ka namang mag-apply ng online schooling para mag-online class ka lang muna habang malayo ka. Kausapin mo na lang din yung lolo mo tungkol sa sitwasyon mo. Siguradong maiintindihan ka nun. Patuloy na pagbibigay suggestion ni Eric na agad namang ginawa ni Abby dahil wala na rin siya sa tamang katanungan at hindi niya na rin alam kung ano ang gagawin niya. 9 na buwan nang makalipas, tuluyang naitago ng dalawa ang pagbubuntis ni Abby sa tulong na rin ng lolo nito. Pinangako naman ni Abby na sasabihin niya sa kanyang nanay ang sitwasyon niya sa oras na lumabas ang bata. Pero iba na naman pala ang plano ni Eric. Nang makapanganak kasi si Abby, ay agad niya itong pinuntahan. Anong gagawin mo sa bata? Nag-aalalang tanong ni Abby sa kanyang kasintahan. Akong bahala Abby. Ilalagay ko sa maayos tong anak natin, huwag kang mag-alala. Pangangatwiran ni Eric. Eric, huwag mong gawan ng masama yung anak natin. Wala akong balak na ipalaglag yan. Baka kung anong maisip mong gawin sa kanya. Patuloy na pagmamakaawa ni Abby. Abby, hindi ako masamang tao. Wala akong gagawin sa anak natin pero sa ngayon ipagkatiwala mo muna to sa akin, okay? Wika ni Eric bago tuluyang umalis. 1 oras makalipas ay nakarating siya sa ospital. Kinatok niya ang opisina ng doktor kung saan ay may naghihintay na isang nurse. May doktor po ba dito? Tanong ni Eric sa bumungad sa kanyang nurse sa opisina ng doktor. Ay wala eh. May inaasikaso siyang pasyente. Naghihintay rin ako sa kanya. Tara pumasok ka. Ano bang kailangan mo? Saad ng nurse sa kanya. By the way, I am Nurse Katrina. Pagpapakilala pa nito. Maya-maya pa nga ay iniabot kaagad ng lalaking si Eric ang dala-dala niyang sanggol na nakalagay sa isang box ng sapatos. Diyos ko, ang ginagawa mo sa sanggol? Bakit mo nilagay sa loob ng box ng sapatos? Pag-aalalang wika ng nurse. Pasensya na po kayo. Hindi ko po kasi alam kung anong gagawin ko. Baka po kasi mahulog siya sa biyahe. Pasensya na po talaga kayo. Ninenervyos na pagpapaliwanag naman ni Eric. Anak mo ba to? Ilang taon ka na? Dagdag pa na tanong ng doktor. Tumango naman si Eric. 16 pa lang po ako ngayon at hindi po alam ng mga magulang ko na may anak na po ako. Kaya please tulungan niyo po ako. Ibigay niyo po ito sa tamang tao na makapag-aalaga po sa kanya. Pagmamakaawa ni Eric sa nurse. Pero kinausap siya ng masinsinan ng nurse na si Katrina. Okay, ganito ang gagawin natin. Alam kong natatakot ka sa mga pagkakataong ito. 16 ka pa lang. Wala pa sa tamang katinuan. Para matapos ng lahat ng problema mo, kailangan mong ipaalam sa mga magulang mo na may anak ka. At saka natin gagawa ng paraan kung ano ang susunod natin gagawin, okay? Pangungumbinsi ng nurse sa kanya. Ngunit mabilis na iniling na Eric ang kanyang ulo. Hindi niyo po naiintindihan. Matagal ko po itong tinago sa mga magulang ko. Hindi niyo po pwedeng sabihin to sa kanila ngayon. Magugulat po sila. At masasayang lang po lahat ng pinaghirapan ko. Kinakabahang tura ni Eric. Ngumiti na lamang sa kanya si Nurse Katrina. Di ba nga kaya ka pumunta dito para mapunta sa mas maayos na kalagayan yung bata? At alam ko yung ginagawa ko. Siguro magagalit yung magulang mo sa'yo pero walang magulang ang matitiis ang sarili nilang anak. Lalong-lalo na para sa nanay nitong anak mo. Siguradong nag-aalala na yun ngayon. Kaya tara na, bigay mo sa akin yung numero ng magulang mo. Papaliwanag ko sa kanya ang lahat, okay?
Sa wakas ay nakumbinsi niya na rin si Eric. Binigay ni Eric ang numero ng kanyang nanay na agad namang tinawagan ng nurse. Agad na pinaliwanag ng nurse ang buong sitwasyon. Maya-maya pa ay dumating na sa ospital ang nanay ni Eric. Nag-aalala itong nilapitan ng kanyang anak. "Naku Eric, ayos ka lang ba?" Bungad na tanong nito sa kanya na ikinagulat naman ng binata. "Opo ma, ayos lang po ako." Bakit hindi po kayo galit?" Pagtatakang tanong ni Eric sa kanyang nanay. "Bakit naman ako magagalit? Kinuwento ng nurse sa akin lahat ng pinagdaanan mo. Alam kong naging sobrang napakahirap sa iyo ang pinagdaanan mo ditong nakalipas na taon. Kawawa ka naman anak. Hindi mo kagad nasabi sa akin. Nasaan na ba yung apo ko?" Dagdag pa nito habang nagpapalingalinga na hinahanap ang sanggol na dinala ni Eric sa ospital. Tinuro naman ni Eric ang emergency room. Nandun sa loob ng ER. Dinala ni Nurse Katrina. Chinecheck pa po nila yung kalagayan ng baby. Sagot naman ni Eric. Napatingin sa kanya ang kanyang nanay na si Erin. "Ano kanya sabi mo? Nurse Katrina?" Tanong nito sa anak. "Oo ma, bakit?" Sagot naman ni Eric. Wala. May kakilala lang din kasi akong Katrina. Nurse din yun." Ngiting wika ng nanay ni Eric. Pagkatapos ay dumiretso na ito sa emergency room. "Yan na ba yung apo ko? Diyos ko, napaka-cute naman pala. Kumukhang kumukha mo Eric yung bata ka pa." Wika nito habang tinuturo ang mukha ng sanggol. "Marami po talagang salamat Miss Katrina." Wika ni Erin habang tinitignan ng nurse nang biglang mapagtanto niya na ito nga ang nurse na kakilala niya. Katrina, ikaw nga yan." "Sabi ko na nga ba yung sinabi ng anak ko na Nurse Katrina? Alam kong ikaw yun eh." Saad nito sa nurse at nagngitian silang dalawa. "Ma, kilala mo si Nurse Katrina?" Pagtatakang tanong ni Eric. "Oo, kaklase ko yan dati. Di ba gumraduate din ako ng nurse? Nga lang, nanganak ako sa'yo. Pero kung sakali baka dalawa kaming nagjo-duty dito sa hospital, di ba?" Nakangiting wika ni Erin habang nakatingin kay Katrina. "Oo nga. Alam mo ba tong nanay mo cum laude dito sa batch namin? Pero simula nung nagkaanak siya, tinalikuran niya ang lahat. Ganun kasi magmahal ang isang tunay na magulang. Hindi hahayaan na may maging dahilan para mapahamak yung anak nila. Kaya sana ganun din yung gawin mo sa anak mo, okay?" Bili ng nurse sa binata. Naiiyak naman na tumango ang batang si Eric. Pagkatapos ay hindi maubusan ng paghingi ng tawad si Eric sa kanyang nanay. "Sorry talaga ma kung tinago ko sa inyo to. Hindi ko lang po kasi alam kung anong mararamdaman ninyo kapag nalaman nyo na nakabuntis ako. Maayos yun naman po akong pinalaki. Sadyang sobrang naging mapasok lang ako." "Okay lang nak. Wala na tayong magagawa. Nandiyan na yung anak mo. Ang magagawa na lang natin ngayon ay maging isang mabuti kang ama at huwag mong hayaan yung pagkakamali mo. Yung isa mong pagkakamali, nasisirain ang buhay mo. Okay? Gamitin mo yung pagkakataong ito para matuto. Gawin mo ang lahat para maging isang mabuting magulang. At higit lalo sa lahat, mabuting asawa para kay Abby. Nabuntisan mo na yung babae, panindigan mo yung responsibilidad mo. Bilang isang responsableng lalaki, hindi mo na pwedeng iwan si Abby. Naiintindihan mo?" Seryosong bili ni Erin sa kanyang anak. Tumango naman si Eric. "Opo ma, pinapangako ko po, aalagaan at iingatan ko po yung pamilya ko. Hindi ko po hahayaan na masaktan po sila ng kahit na sino. Mag-aaral din po ako ng mabuti para magkaroon po ako ng maayos na trabaho at makapag-provide po ako sa kanila. Pero sa ngayon ma, hihingi po muna ako ng tulong sa inyo. Pinapangako ko po na hindi na po mauulit tong pagkakamali ko." Naiiyak man, pero sincero namang pagpapangako ng lalaking si Eric. Pagkatapos ay kinuha na muli nilang dalawa ang sanggol mula sa ospital. At sa halip na sa box ng sapatos ilagay, ay bumili muna si Erin ng stroller ng bata para kahit papaano ay makapamasyal na ito sa labas at makapagpahinga na ito sa mas maayos na higaan. "Ano ba naman kasing naisip mo Eric? Bakit sa box ng sapatos mo pa nilagay? Buti hindi ito napahamak si baby." Napangiti na lamang si Eric
nang mapagtanto niya kung gaano siya katanga sa kanyang ginawa, sabay yakap sa kanyang nanay. Nang makabalik na sila sa bahay ni Abby, ay napagdesisyonan na nilang lahat na ipaliwanag na rin ito sa pamilya ng babae. Nagkasundo naman ang bawat pamilya na aalagaan at tatanggapin nila ang pamilyang nabuo ng dalawa na sina Eric at Abby. Ilang araw makalipas ay napagdesisyonan din ni Nurse Catherine na dalawin ang bahay ng kanyang kaibigan na si Erin para tignan ang kalagayan ng bata. O ano Eric, kumusta ka naman? Mahirap mag-alaga ng bata no? Pabirong tanong ni Nurse Katrina kay Eric. Tumango naman ang binata. Mahirap po, pero mabuti na lang at suportado po kami ng pamilya namin. Hay nako Eric, huwag niyo nang dadagdagan yan ha. Kung gusto niyong dagdagan ulit yan, magpakasal muna kayo. Okay? Bilin naman ni Nurse Katrina. Pero ang hindi nito alam na ang bawat mga pagpapayo ng mga nakatatandang tao sa paligid ni Eric ay ginagawa niya talaga at isinasa puso. Kaya naman, 8 taon makalipas, nang makagraduate na si Eric at Abby sa kolehiyo, ay napagdesisyonan na ni Eric na ayain ang kasal ang dalaga. Nalabis namang ikinatuwa ni Abby dahil pinanindigan ng lalaking si Eric ang mga pangako nito sa kanya at doon lamang nasundan ng pangalawang bata ang kanilang anak. Maraming salamat Eric dahil pinanindigan mo ako at hindi ka natakot sa responsibilidad. Hindi ako nagkakamaling ikaw yung lalaking pinili ko. Wika ni Abby sa kanyang asawa na ngayon na si Eric isang gabi bago sila matulog. Hindi Abby. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Maraming salamat dahil nagawa mong pagtiisan ako. Sa lahat ng mga bagay na nagawa ko, hindi mo ako iniwan. Totoo ngang bigay ka ng Diyos sa akin. Gawin natin ang lahat para mapalaki natin ng maayos ang mga anak natin. Ngiting sagot naman ni Eric sabay halik sa minamahal niyang asawa na magmula pa noong bata pa lamang sila ay alam niya ng kanyang makakatuluyan at mamahalin habang buhay.